So, iba sa inyo ay familiar sa halaman na ito. Ang tawag dito ay welcome plant o ZZ plant na Zamifulia zamiculia. So, medyo mahirap ibigkas ang halaman na ito. So, ang halaman na ito ay isang napakagandang indoor and outdoor. Pwede din po siyang ilagay sa outdoor pero nasa shady area lang. Kinaganda dito sa halaman na ito kasi sa surviving skills niya ay nagtotolerate po siya ng low light. So, ibig sabihin doon, pwede mo siyang ipasok sa loob ng bahay kahit kaunti lang na liwanag ay okay po ang halaman na ito kasi nga isa din po siya na best for indoor plant. And then, yung ating mga welcome plant, kaya pala siya tinawag na welcome plant kasi nga according to Feng Shui na ito ay nag-welcome ng lucky charm and then nag-welcome din po siya ng prosperity and blessing. I-propagate ang welcome plant ay pag-usapan naman natin muna ang care tips ng ating mga welcome plant dahil alam ko iba sa inyo na meron kayong ganito pero hindi nyo naaalaga ng maganda. So, meron din mga katanungan doon sa mga nagme-message sa akin, bakit daw yung kanilang mga ZZ plant o welcome plant ay naninilaw. Katulad dito, may part na naninilaw yung ZZ plant ko. Na-notice ko, sa maturity niya, naninilaw yung halaman kapag yung kanyang soil is parang luma na. Kailangan palitan yun ng soil. Pinapalitan nyo lang ng soil ng bago para green ulit yung kanyang mga dahon. And then, kapag hindi naman, like bagong-bago pa siya sa inyo, tapos naninilaw na po yung mga dahon niya, mas maaari po na hindi ilagay siya sa morning sun, na hindi ilagay siya sa afternoon sunlight. Kasi nga, ayaw nila na masusunog yung kanyang mga dahon. Kaya nga, yung mga dahon nito ay kahit makapal po siya, kasi iba-iba naman po yung mga types ng mga halaman, kahit makapal po siya, hindi po niya kaya i-tolerate yung sobrang init at sobrang liwanag. Kaya nga, siya ay nagtotolerate lang siya ng low light. So, mas better na ilalagay niyo po sa medyo shady in area. Kapag nasa outdoor po, ilalagay mo po siya sa medyo may shade which is nasa ilalim ng puno or maglalagay po kayo ng mga watering o ang pagdidilig dito sa ating mga ZZ plant, same lang po siya ng care tips sa ating mga sansevieria or mga snake plant. Ang ating mga snake plant ay hindi dapat dinidiligan palagi. So, once a week or twice a week lang po siya dinidiligan. Pero ngayon, sobrang init. Depende po yun sa sunlight or sa weather. Kapag medyo sobrang init like ngayon ay summer, palagi po itong dinidiligan alternately. So, same po siya ng mga succulent. So, since ang ating mga welcome plant is semi-succulent din, kasi makapal din yung kanyang mga dahon, so nabibilang din po siya sa mga succulent o mga cacti na mga halaman. So, alam ko iba sa inyo na nagsasabi na itong halaman na ito ay napaka-natural lang o napaka-traditional. Pero hindi nyo ba alam na popular ito sa ibang bansa at binebenta talaga ito ng sobrang mahal? Lalo na kapag yung mga ZZ plant na may mga kulay, ay itim at saka yung mga variegated which is yung white one. So, sa karagdagan mga ka-jungle, ang ating mga ZZ plant o welcome plant ay isang poisonous or toxic plant sa ating mga kamay o sa ating skin. So, sensitive itong halaman na ito kapag yung dagta niya mapunta sa ating skin. So, very important na kapag kayo ay magpaparami o magpuputol ng ganitong halaman, ay gagamit kayo ng gloves. Ito, ganitong gloves or yung isang gloves na pang garden. Yung ating mga welcome plant ay naglalaman ng crystals sa kanyang mga dahon, which is yun yung crystals na iyon mga ka-jungle. Yan po yung medyo toxic na halaman, which is meron po siyang irritation sa ating skin. So, very mindful tayo sa pag-propagate o pagtatanim ng ganitong halaman. So, ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano paramihin o i-propagate ang ating mga halaman para ito ay maparami natin. Hindi lang po siya isa, kundi marami pong ating maitatanim. Pagpaparami ng mga ganitong halaman o welcome plant, ay meron tayong two methods, which is yung water propagation and direct to soil propagation. So, paano ba natin mapaparami ito? Kinakailangan na, syempre, putulan natin ang isang halaman. Pero bago yun, mag-gloves muna tayo kasi nga, sabi ko sa inyo na toxic itong halaman na ito. Baka tayo ma-irritate. Tayo ng gunting o kahit anong garden knife. Putol itong bandang ito. So, paslant po yung pagputol ng ating ZZ plant.
So, kinakailangan na meron kayong gloves. Kasi kapag mahawakan yung dagta ito, nako, napakakati. Ganito po, magputol ng aning halaman. Ganito po. Isa-isahin lang natin para dumami po. Yan, ganyan. Itong part na ito, pinakita ko lang sa inyo para alam nyo na pwedeng ganitong kaliit yung halaman na pagtataniman nyo ng ZZ plant. Ito naman, pinakita ko din sa inyo kung paano karami yung dahon ng ZZ plant. Ito naman yung madami. Then, ipapakita ko sa inyo kung paano itatanim siya sa water. So, napakasimple lang mga ka-jungle kapag tatanim kayo ng water propagation. Siyempre, tatanggalin lang ninyo ang mga dahon na ito. Tsaka, ilalagay lang ninyo sa water. Napakasimple lang mga ka-jungle. Hintayin nyo lang after a week, mag-uugat na yan. Then dito naman, to direct soil propagation. So, gagamit kayo ng soil which is may halo siyang coco peat and then pumice kasi mas better yung medyo may bato-bato. Yun ang aloe vera mga ka-jungle kasi yung aloe vera is for rooting hormone siya. Meron tayong aloe vera kasi meron tayong for rooting hormone. Makikita niyo naman sa mga reels ko ay nagtuturo ako doon sa may mga aloe vera na tutusok lang yung kanyang stem, then diretso tanim. Napakasimple lang magtanim ng ating mga ZZ plant. So, ituro ko din sa inyo mga ka-jungle kung paano itanim ang dahon. Kasi pwede din itong itanim through dahon. Ganyan lang ang pagtatanim ng dahon, igaganyan nyo lang kasi magkakaugat yan. Diba? Lalagyan nyo din ito ng aloe vera. Yan. Tapos hindi nyo muna didiligan guys, pero dapat medyo moist yung kanyang soil para tumubo agad siya. Then after a week, makikita nyo na po yung resulta. At magiging ganito na po siya. Meron po akong natanim last week. Ito po yung ating naitanim. At titignan natin kung may mga ugat na po siya. Ito po ang ating naitanim last week. Last week or last 2 weeks ago. Ito na siya. Meron na po siyang mga ugat. Ayan o, tignan nyo naman. Meron na po siyang mga ugat. And successful ang ating propagate. Ayan o. So, ilabalik lang natin yan. Ganyan lang magparami ng ating mga ZZ plant o welcome plant. Ayan na nga mga ka-jungle, tinuro ko sa inyo kung paano natin pinaparami ang mga ganitong halaman na ZZ plant. Very easy to propagate. Very easy paramihin. At kung gusto nyo magparami at magbenta nito, very easy lang. Pwede din itong pang negosyo mga ka-jungle, lalo na sa mga plantita at plantito dyan na mahilig maghalaman at pumili ng halaman. I hope may natutunan kayo in this episode of Plant With Me. And don't forget to follow and share this video para makita din ang karamihan. Maraming salamat sa panood and I will see you next episode mga ka-jungle because more plant, less stress!